ulat sa bayan. Alam niyo, marami siguro ang nag-iisip, bakit ba ang isang congressman ng 2nd District ng Parañaque ay nandito sa 1st District para mag-ulat sa bayan? Ano ba ang koneksyon? Sa mga nakakaunawa po ng trabaho ng isang congressman, at alam ko kayo naunawaan niya, alam niyo na ang isang congressman ay hindi lamang pang distrito kung ginagampanan niya ng tama ang kanyang trabaho. Katulad po ni Eric Baez, siya ay isang konsehal galing sa 1st District ng Parañaque, pero ang trabaho niya, almost 100%, pag siya pumipirma ng ordinansa, pumipirma ng resolusyon, ang resolusyon o ordinansa na yan, kadalasan ang epekto ay sa buong syudad ng Parañaque. Hindi lamang 1st District na kanyang kinakatawan, kundi 2nd District kasama po. Ganun din ang congressman. Uulitin ko kung ginagampanan niya ng tama ang kanyang trabaho. Mamaya po, mapapakinggan nyo sa aking ulat na marami po tayong ginagawa na ang laki ng epekto sa inyo. Proyekto o kaya mga batas, panukalang batas, maunawaan niyo po. Ulitin ko, ang isang congressman ay hindi lamang pang distrito, hindi lamang pang syudad, kundi pang buong Pilipinas pa. Sapagkat karamihan po ng mga importanteng panukalang batas na aming tinatalakay ay mga panukalang batas na ang epekto ay para sa buong syudad ng Parañaque. Magandang hapon po sa inyo, sa mga bagong dating. Magandang hapon po. Salamat po sa inyong pagdating. Ipagpapatuloy ko lang po yung aking sinasabi kanina na ang isang congressman, pag ginagampanan ng kanyang trabaho, ang mga trabaho niya, ang laki ng epekto, hindi lamang para sa kanyang distrito, hindi lamang para sa kanyang syudad, kundi para sa kanyang bansa, buong Pilipinas. Ngayon po, pinapakita ko sa inyo itong litrato na ito. Itong litrato na ito ay kinuha sa 1st District ng Parañaque. Kaya ako gusto ito sapagkat natutuwa ako, napapaligiran ako at sinusundan ng mga bata. Nagtataka ako, nung magpunta ako sa lugar na ito ay sa Lim Compound, doon sa Barangay San Dionisio. Hindi man ako artista, hindi man ako nagbibigay ng candy, ng pera habang nag-iikot. Pero tingnan nyo, ang dami mga bata, sunod na sunod sa akin. At hindi lamang yan, papakita ko sa inyo. Ito halimbawa, isang pagkakataon na napakadaming bata ang sumunod sa akin. Nakakatuwa o nakakatuwa. Pag sa inyo mangyari ito, palagi ko, tataba din ang inyong puso. Tingnan niyo po. Hindi ba nakakatuwa? Sayang, hindi sila pwede iparehistro. Nakakatuwa. Nagsimula ng 1, 2, 3 hanggang dumami ng dumami. Ito naman, hindi na masyadong bata ito sa Barangay Tambo. Na-miss nila ako sapagkat yan sa mga unang pagkakataon na bumalik ako sa Tambo. Ito naman sa amin sa 2nd District, mga bata pa rin ito.
naman sa eskwelahan, yung isang malaking eskwelahan sa amin, sa Port State Elementary School. Alam niyo, minsan tinatanong ko sila, bakit ba sumusunod kayo sa akin? Ang iba nagsasabi, kasi kayo po yung nagpagawa ng building dito. Alam namin yan. O kaya kasi nakikita namin kayo sa TV at pinapaliwanag ng mga magulang namin yung ginagawa. Kaya nakakatuwa talaga. Ito, high school. Dr. Arcado Santos National High School. Yung malaking high school namin. High school po yan. Ito, isang lugar sa Barangay Marcelo Green. Punta ako gabi. Akala ko wala na mga bata, pero doon pa rin sila. Ganyan po. Sayang talaga, hindi pa parehistro yung mga bata. Ito sa San Antonio. Ito pa rin, sa Lupena, sa Port State. Ito, hindi yung batang taga-Parañaque ito. Isang bata na taga-Romblon ng panahon na yan. Yan po si Roy Lugoles, yung bata pa sa Romblon. Doon kami galing. Yung mga magulang ko, mga simple mga tao, mga parehong public school teachers. Medyo mahirap lang ang buhay namin doon. Tingnan niyo yung bahay namin, gawa sa kawayan. Tingnan niyo yung ayos ko rito, medyo hirap ng konti, malnuris ng konti, medyo payat. Ganun ang buhay namin. Pero yung mga magulang ko, nagpasya sila na huwag tumagal sa Romblon sapagkat gusto nila maghanap ng bagong kapalaran. Kaya nangyari, kami po'y lumipat ng Quezon City. At doon, pinalad kami na mapili na makatira sa isang low-cost government housing project. Isa sa mga unang low-cost government housing project, yung Project 3. Tingnan yung bahay namin. Parang kahon lang yan. May bubong, walang kesame, yung kalye, lupa lamang. Kaya alam ko kung paano tumira sa isang lugar na lupa lamang ang kalye. Ito naman ang bakuran namin. Para sa mga tao na nagtataka, bakit ba si Congressman Goles parang sanay na sanay maglakad sa mga lugar na medyo masikip, may mga sampayan. Ito po yung bakuran namin. Yung bahay namin, kalahati lang dyan sa bagat duplex. Andito yung nanay ko, ito yung mga sampayan. Tingnan yung paligid, sira-sirang bakod. Andito ako, balit pa ako, nagpo-boxing na. Kaya dyan makikita nyo kung anong klaseng buhay mayroon kami doon sa Project 3, Quezon City. At ito pinapakita ko sa inyo. Halos 10 taon na kami doon sa lugar. Pero tingnan ang kali namin, lupa pa rin. Alam ko kung paano mabuhay sa isang lugar na pag umuulan, maputik, pag umaaraw, maalikabok. Alam ko yan. Alam na alam ko. Ito naman ang litrato nung ako'y nasa elementary school. Yung elementary school namin, isa sa mga low-cost government housing yung bahay na kinonvert na isang eskwelahan. Pero nyo, ilang taong kami dyan. Karamihan sa mga batang ito, galing sa mga pamilya na mahihirap. Tingnan nyo, lupa ang tinatayuan namin. Ang iba dyan, nakabakya, nakasinelas. Formal na class picture. Pero nakasinelas, nakabakya ang ilang mga bata. Ito naman ang high school namin. Isang high school, elementary, public school, Quirino High School, gawa sa kahoy, yung mga ibang bintana rito, sira-sira. Diyan ang dinaanan namin. Pero kahit paano, sapagkat seryoso kami ng mga estudyante, nakakuha kami ng mahusay na edukasyon. At yan ang dahilan kung bakit ako nakatayo dito. Alam niyo, kung meron magtatanong sa akin, paano ba na si Congressman Goles medyo malayo ang naabot? Alam niyo kung bakit? Sapagkat sineryoso ng mga magulang ko, sineryoso ko ang edukasyon. Yan ang pinaka-pundasyon kung bakit ang isang bata na galing ng Romblon
produkto ng public school ay nakarating ng ganito, congressman ng 2nd District ng Parañaque. Kaya po, noong ako'y matapos ng high school, talagang pinili ko na ako'y makapasok sa isang mahusay na universidad. Noong panahon na yan, at hanggang ngayon, ang tinuturing na pinakamahusay na universidad sa Pilipinas, ang UP. Doon, nag-aral tayo ng AB Political Science at pinalad kahit na public school graduate, napili na maging miyembro ng UP debating team. Noong pa man, nakikipagdebate na ako. Kaya naman, yung kaalaman na yan ay nagagamit ko bilang isang congressman. Pero alam nyo, hindi ako natapos sa UP. Sapagkat matagal ko ng ambisyon, pangarap, na makapasok sa military. Kaya ako'y nag-apply nung umabot ako sa tamang edad sa Philippine Military Academy. Alam nyo, mga ilang libo ang kumuha ng entrance exam. Si Roy Lugoles, si Duerte, number 2 na makapasa sa entrance exam. Kaya hindi tayo nahirapan na makapasok sa Philippine. Ito ang litrato ko na ako'y plebo doon. Alam nyo, plebo, dumaan kami ng hirap, takot-takot na hirap, kakalampagin ka ng mga upperclassmen, tiniis namin yan. Ito ang litrato ko, medyo nangayayan kami mga plebo dyan. Biro nyo, mga 2 buwan din na dumaan kami sa hirap dyan. Pero hindi rin ako nakatapos ng PMA sapagkat tinaasan ko yung aking ambisyon. Sinabi ko sa aking sarili, susubukan ko na matanggap sa Amerika. Ako'y nag-apply sa isa sa pinakabantog at pinakasikat na akademya sa Amerika, ang United States Naval Academy sa Annapolis. Ito po ang litrato ng Annapolis. Natanggap tayo dyan. Ito yung mga building doon. Hindi po mga palasyo yung mga building na yan. Yan yung dormitorio na tinitira namin. Ito ang litrato ko. Noong ako'y kadete sa US Naval Academy. Kumuha ng BS in Major in Mathematics. Sapagkat alam nyo, ang Annapolis, pag tinin nyo listahan ng mga pinakamahusay ng mga akademya, pagdating sa Mathematics at Engineering, ang Annapolis ay nasa top 10. Kaya sabi ko, kailangan math ang aking major. Ako naman ay nahirang ilang beses na maging miyembro ng superintendent's list, yung honor list, doon po sa Annapolis. Ito naman, ako'y mahirang na company commander. Ito, talagang natutuwa ako, pinagmamalaki ko ito, sapagkat isipin nyo, ako lamang ang hindi Amerikano doon sa company. Pero sa kung anong kadahilanan, ako ang napili na maging company commander. At yung mga assistant ko, pareho mga Amerikano na mga puti. Ito po ang litrato ng lobby ng aming dormitoryo. Tingnan nyo. Maganda o hindi maganda? Napakaganda, di ba? Dahil pa ang Malacanang. Lobby pa lang ho yan. Ito naman ang view galing sa taas ng aming dormitoryo. Ang tawag niyan, Bancroft Hall. Ito naman ang math building namin. Dito kami nagkaklase pag ang subject namin ay math. Ito naman ang aming chapel. Isipin nyo, Naval Academy Chapel. Pero parang cathedral. Ang tawag niyan, chapel. Ito ang loob ng aming chapel. Ito naman ang view galing sa dagat. Ito yung mga academic buildings namin. Ito ang dormitoryo. Ito ang chapel na sinasabi namin. Napakaganda ng lugar na ito. And this is another view. Alam nyo, itong lugar na ito talagang dinadayo ng mga turista. Kung kayo makarating ng Amerika at palari na makapunta ng Washington DC, 1 hour away, ang dami pong turista na nagpupunta rito sapagkat napakaganda ng lugar. Tabi ng dagat, ang dami mga sailboats, dito kami nagmamarcha, dormitorio namin, yung gymnasium namin, at iba pang mga facilities, mga academic buildings. Ito ang parada namin. Siyempre kasama ang parada sa buhay namin. Ito pa ang parada at ito pa po. Noong ako'y nandun, during one of our breaks, pinili ko na sa halip ng magbakasyon ay mag-training sa US Army Airborne School doon sa Fort Benning, Georgia. Bakit ko ginawa ito? Sapagkat gusto ko masubukan kung saan yung lakas ng aking loob. Kasi siyempre, kung ikaw ay magpaparachute, kailangan mo ng lakas ng loob. Medyo nakapasa naman tayo dyan, nakalundag tayo ng aeroplano, nakalundag ng mga helicopter. Naging isang trained parachutist habang nasa Amerika. Noong ako'y nandun, ang pinili kong sport, hindi po basketball, hindi volleyball, hindi tennis, kundi basagan ng mukha. Ako'y nakapagbasagan ng mukha, boxing. Nakapagbasagan ng mukha sa lahat ng klase mga Amerikano, puti, yung iba itim, yung iba dilaw, iba kayo mangging katulad ko. At pinalad tayo sa loob ng 4 na taon na ako'y nag-boxing doon. Minsan hindi po natalo si Roy Lugoles, naging undefeated boxing champion sa loob ng 4 na taon. Pero baka, ito ang isang litrato na gusto ko ipakita sapagkat ang nakalaban ko rito ay isang itim na boksingero. Nanalo ako dyan. Ang kalaban ko si Charlie Bolden. Kaya kung pinapakita ito,
Si Charlie Bolden ay isang sikat na tao sa Amerika ngayon. Ito na siya. Siya ay naging Major General sa US Marines at nahirang ni Presidente Obama na maging administrator ng NASA, National Aeronautics and Space Administration. Yan yung nagpapadala ng mga satellite, ng mga space shuttle, mga astronauts. Isipin nyo, siya ngayon ang isa sa pinakasikat na astronaut sa Amerika. Pero alam nyo, kahit nasikat siya, ngayon, meron pa rin isang yugto sa buhay na hindi niya makakalimutan. At yan ay, nung makalaban niya isang boksingero na galing ng Pilipinas na tumalo sa kanya, walang iba, kundi si Congressman Roy Margolis. Pero baka meron magtanong, Congressman, alam namin na maraming balita, ikaw ay nag-boxing. Pero matagal na yun. Ito si Eric, pakasibihin, Congressman, baka laos ka na. Wala ka na ibubuga. Para po pakita sa inyo kung meron pang ibubuga o wala si Congressman Margolis, papakita ko sa inyo ang isang video habang ako'y nag-iensayo. Panoorin niyo po ito. Ready, go. Ano sa tingin niyo po? Pwede ba o hindi? Medyo heavyweight ito, bago sila subukan. Biro lang mo yan. Alam niyo, si Congressman Margolis, isa po makayapang tao. Hindi po tayo violente, hindi tayo nananampal ng babae, hindi tayo nananadyak, mapayapang tao. Pero ito sasabihin ko sa inyo, kung kakailanganin, si Congressman Margolis po, handang makipagbasagan ng mukha kanino man para ipagtanggol kayo. Ganyan po si Congressman Margolis. Ano po? Pero alam nyo, sa amin magkakapatid, tatlo kami magkakapatid na lalaki. Hindi lang po ako nakaangat sa buhay. Lahat kami nakaangat. Isipin nyo, galing ng Project 3, itong pinakabatang kapatid ko, gumraduate rin ng Philippine Military Academy, class of 1979. Hindi siya nagtagal sa military, ngayon negosyante na sa Amerika, pero kanyang mga kaklase, si General Oban, Chief of Staff, kaklase niya. Si General Ortiz, Commanding General ng Philippine Army, kaklase niya. Pero ang talagang sumikat sa amin sa larangan ng military, ito pong kapatid ko na sumunod sa akin. Yan si Ferdinand Goles, class of 1976 Philippine Military Academy. Naabot niya ang pinakamataas na rango sa Philippine Navy. Naging Vice Admiral, naging Flag Officer in Command ng Philippine Navy. Sipin nyo, tatlo sa tatlong magkakapatid na bago ang buhay galing sa baba. Ano ang susi dyan? Sineryoso ang buhay po. Sineryoso edukasyon sa pamamagitan ng mga magulang at sa pamamagitan ng aming sariling sikap din. Noong ako'y matapos ng pag-aaral sa Amerika, pinagpatuloy ko yung pag-aaral sa Pilipinas. Kumuha po ako ng MBA, balik din sa UP, sapagkat siyempre sa aking pananaw, UP ang pinakamagaling, dapat doon ako. Pinalan tayo, noong ako'y graduate, valedictorian po ng MBA sa UP. Ako'y unang nakilala ng maraming tao. Noong ako'y mahirang na Postmaster General, humawak ng post office. Isipin nyo, ito ang post office. Ito nakikita niyong building sa Liwasang Bonifacio, isa sa mga pinaka-impressive na building ng gobyerno. Noong ako'y humawak ng post office, napakalaking organisasyon na hinawakan ko. 20,000 na mga empleyado ang post office. Ang City Hall, ang laking organisasyon na, ang upang empleyado dyan, mga 4,000. Noong ako'y Postmaster General, 20,000. 2,000 branches all over the country. Daan-daan ang mga sasakyan na pinamamahalaan ko. At napakalaki ng operasyon, napakalaki ng budget. At dito po, siguro, nagustuhan ng mga tao ang aking ginagawa sapagkat ako'y nabigyan ng award. Isa sa mga 10 Outstanding Young Men Award nung ako ay maging Postmaster General. Pero hindi lang yan naging karanasan ko. Ako'y nagsilbi rin ng governor ng Red Cross. 20 years na governor ng Red Cross. At dito, nahasa tayo, nagkaroon tayo ng karanasan pagdating sa disaster management. Alam niyo, ang disaster management, importante para sa leader sa Pilipinas. Bakit? Sapagkat ang Pilipinas, ang daming kalamidad na dumadaan sa atin. Merong bagyo, merong lindol, merong baha, at merong pang mga gulo sa mga military. Kaya importante po para sa isang leader ang meron itong klaseng karanasan. Ang isang karanasan na talagang hindi ko makalimutan, no ako ay mamuno
ng Red Cross team doon sa Baguio. Nakita nyo, yan po yung gusali na nagbagsakan sa Baguio. Ako ang namuno ng team dyan. Pinasok namin yung mga building para iligtas yung mga tao na ipit at para kunin yung mga bangkay ng mga sinawing palat na namatay dyan. Pero ang lalong hindi ko makakalimutan na karanasan, nung mamuno ako ng Red Cross team, nung magkaroon tayo ng December 1989 coup attempt. Naalala niyo noon, nagsimula ang bakbakan ng mga rebelde at mga sundalo ng gobyerno, nagsimula sa Coastal Road, nakarating ng Campo Aguinaldo, nakarating ng Makati. Nagpatayan po, marami pong namatay dyan. Ako ang namuno at doon pinasok namin yung lugar na merong bakbakan. Nagpuputukan para tulungan yung mga sundalong nasugatan. Para kunin yung mga sundalong namatay, kunin yung kanilang mga bangkay. At dito, sapagkat habang ginagawa namin ito, talagang nalagay sa delikado ang aming buhay, katunayan isa sa mga kasamahan ko ay tinamaan ng bala at muntik na mamatay. Kami po ay kinilala. Si Roy Lugoles binigyan ng award ng Red Cross Bayani Gold Medal for bravery in the face of gunfire while rescuing wounded soldiers during the December 1989 coup attempt. At hindi lang po yan ang naging karanasan natin pagdating sa tinatawag na crisis management. Ako po ay gumraduate ng crisis management course sa Emergency Planning College of UK sa United Kingdom. I gumraduate ng mga seminar workshops on crisis management sa International Law Enforcement Academy doon sa Bangkok. At kaya naman, tuwing meron pong malaking sakuna na nangyayari sa Parañaque, First District o Second District, pinipilit ko po na ako'y makatulong. Halimbawa, nagkaroon ng malaking sunog sa Barangay Santo Niño. Agad na nagtayo kami ng mga emergency shelter. Nag-distribute ng mga relief goods at doon na malagi ako ng halos 1 linggo. Umaga, araw para makiramay sa mga tao na sunugan sapagkat yan ang training namin sa Red Cross. Nagkaroon ng sunog sa Lorenzana, Barangay San Dionisio, ganun din ang aming ginawa. Nagkaroon ng sunog sa Tomas Claudio, umaapoy pa, nandun ako. Nagkaroon ng malaking sunog sa Seaside, Barangay Tambo, ganun din po ang aming ginagawa. Umaapoy pa, ay nandun na si Roy Lugoles. Ponteveros Compound sa Barangay Santo Niño, San Antonio, ganun din. Greenville, Port State, Barangay San Antonio. Sa Fortunato Village, sa Barangay San Isidro. At itong pinakahuli, yung malaking sunog na nangyari sa Libo, Barangay Santo Niño at Barangay Moonwalk. Nakita nyo, ito, napakaaga pa ito, mga alas 6 ng umaga. Andun na kami para mag-distribute ng palugaw sa mga nasunugan. At nung Typhoon Pedring, naalala nyo yung Typhoon Pedring, kasagsagan ng bagyo, training din namin sa Red Cross, andun po ako. Ito, doon sa tramo habang bumabagyo, ito sa mga ibang lugar, sa barangay, sa First District at sa Second District ng Parañaque. Ito naman, itong bandang huli, nagkaroon ng mga sunog doon sa amin Second District, Cherry East, Barangay San Valley, ganoon din po ang aming ginawa. Parating kami nandun at isa sa mga unang dumarating sa lugar ng nasunugan. Nagsilbi rin tayo ng 4 na taon bilang governor ng Management Association of the Philippines. Ito po ang asosasyon ng mga managers sa Pilipinas. Para ka maboto rito, dapat ikaw ay ginagalang rin na kapwa-manager ng mga miyembro ng Management Association of the Philippines. Nung matapos ang aking termino bilang congressman ng Lone District ng Parañaque, Lone District pa noon, ako'y nahira na maging miyembro ng kabinete. At bilang miyembro ng kabinete, namahala tayo sa maraming crisis management na ginanap doon po sa Malacanang. Ito ang isa sa mga halimbawa na magkaroon ng crisis management. Andun si President Cory, andun si Vice President Gingona, President Ramos, at ang Presidente noon, Presidente Gloria Macapagal-Arroyo, at nandun ako bilang tagapapahala ng crisis management. At bilang miyembro ng kabinete, nagkaroon po ako ng pagkakataon na makataobang palad ang maraming tao na sikat sa buong daigdig. Halimbawa, Secretary Colin Powell ng Amerika, Secretary of State. Secretary Condoleezza Rice ng White House. Presidente ng Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Prime Minister ng Thailand, si Thaksin Shinawatra, ang kanyang kapatid ngayon, ang pagkasalukuyang Prime Minister ng Thailand. Ang Presidente ng Pakistan, si Pervez Musharraf. At ngayon, sikat na sikat, isa sa pinakamangipangirang tao sa buong daigdig, Presidente ng China, Presidente Hu Jintao. At ang Presidente ng Indonesia, nung siya ay Makamito, Megawati Sukarno Putri, at ito, kilala niyo, Presidente Bush ng Amerika, na 3 beses na nakameeting namin sa pagkatong panahon na yun, ang Amerika at ang Pilipinas ay may dalas
lumabas na mag-meeting sapagkat maraming crisis na inaarap noon, katulad ng Twin Tower bombing sa New York, yung mga Abu Sayyaf at marami pang ibang mga crisis. Kasama na rin ang Vice President ng Amerika, si Richard Cheney. Ito rin ang isa sa mga litrato ng isa pa rin crisis management meeting. Doon pa rin si Presidente Cory, Presidente Ramos, Presidente Gloria Macapagal-Arroyo, at nandun ako bilang tagapapahala ng crisis management meeting. At siyempre, ngayon, meron tayong bagong presidente. At dito po, nagkakaroon din tayo ng pagkakataon na makataong pagpalad ang ating presidente. Ito ay kinuha matapos na siya mag-deliver ng kanyang SONA noong July 25. Matapos ang kanyang SONA, siya nagpunta sa isang maliit na kwarto sa batasang pambansa at doon ang imbita ng mga ilang piling-piling mga kongresista at ang isa sa mga pinalad na mapili na kanyang makataong pagpalad at makamiting ay ang inyong lingkod. At dito pinag-usapan namin ang kanyang legislative program. Ito naman ang Independence Day sa Malacanang. Ito yung inaugural reception, yung unang araw niya bilang presidente. Isa ako sa mga naghatid sa kanya doon po sa Malacanang. At ito ang isang pulong ng Liberal Party. Ang inyong lingkod ay miyembro ng Liberal Party. May meeting dito, andun si Speaker Belmonte, si Mayor Lim, ang presidente, at nahirang tayo, napili rin tayo na makasama dito sa round table discussion ito. At nung magkaroon ng pagbabasbas ng bagong barko ng Philippine Navy, ang Gregorio del Pilar, ako lamang ang kongresista na naimbita dito marahil dahil sa aking background bilang isang dating miyembro ng Philippine Navy. At dito sa litratong ito, medyo masaya kami sapagkat pinag-usapan namin kung paano i-modernize ang ating Philippine Navy. Ito nung ini-inspect namin yung bagong vapor, ito pa rin po, at ito pa rin kasama pa ang ambassador ng Amerika na si Ambassador Thomas, yung pong naka-Amerikana. At ito naman, nung magkaroon ng isang pulong sa isang business group, nagkasabay-sabay yung mga sikat na mga tao. Dating Presidente Erap, dating Presidente Ramos, Presidente Noynoy Aquino, at siyempre sumama tayo. Siyempre magandang pagkakataon ito, nasama tayo dito sa meeting na ito. Nung ako'y bumalik noong 2004, na halal na 2nd District Congressman, ang oath-taking ay doon sa Malacanang at nung panahon na yun, na-elect din ang aking anak na si Konsehal Rico Goles bilang konsehal ng 2nd District, kaya doon kami nag-oath-taking sa Malacanang. Ito po ang aking record bilang congressman ng Parañaque. 6 na termino. Isa sa pinakamahabang paglilingkod sa Kamara de Representantes sa kasaysayan ng ating gobyerno. Iilan lamang po ang mga kongresista na nakapaglingkod ng ganyang kahaba. 9th Congress, Lone District pa. Nahalala ko noong 1992, nanalo ng landslide at ang isa sa nagbigay ng landslide na panalo sa akin ang Barangay Vitales. Kaya malaki po ang utang na loob ko sa Barangay Vitales. Nahalala ulit, 1995, 10th Congress, Lone District pa. Nahalala ulit noong 1998, 11th Congress, Lone District pa. At noong ako'y bumalik, matapos ang 3-year break, naging congressman ng 2nd District ng Parañaque noong 2004, 13th Congress, 2007, 14th Congress, at itong pinakahuli, 2010, 15th Congress. Ang pangkasalukuyang kongreso ang tinatawag na 15th Congress of the Republic of the Philippines. At ito naman, ang aking naging record pagdating sa mga proyekto. Kinilala na nagpagawa ng pinakamaraming school buildings sa kasaysayan po ng ating syudad. Katunayan, hindi pa natatapos ang aking pangatlong termino sa Lone District, ako'y binigyan na ng ganitong klaseng parangal. At ang isa sa mga halimbawa ng mga malalaking school buildings na aking pinagawa, yung po main school building ng Parañaque National High School. Ito po. Kasama din ang pangkasalukuyan ang aming high school sa 2nd District, Dr. Arcado Santos National High School. Dating 2-story building, ngayon ay isang mataas na 4-story at modernong school building na. Ito pa rin ang isang view ng Dr. Arcado Santos National High School. Ito, bagong-bagong school building ito. Ito'y pinasinihan mga 2 weeks ago lamang doon po sa Dr. Arcado Santos National High School. At mapapansin nyo, moderno po ang disenyo namin dyan. Ang San Agustin Elementary School, noong ako'y makabalik bilang congressman noong 2004, ang San Agustin Elementary School, 1-story building lamang at gawa sa kahoy ang mga school buildings dito. Kaya ito, binigyan ko ng focus at tingnan nyo ang resulta. Ngayon, ang San Agustin Elementary School, ito na ang mga bagong school buildings. Wala na po yung mga 1-story building. Ito na yung mga bago. Ito pa po.
Ito pa po, ngayon, ang eskwelahan na ito ay kinikilala na isa sa pinakamoderno na elementary school, hindi lamang sa Parañaque, kundi sa buong Metro Manila. Ako'y natutuwa, meron pong isang dating retired na education supervisor. Marahil kilala din ba sa inyo rito? Si Flor Factor. Naging OIC sa rito, no ito ay simple pa na parang pang-provincial elementary school. Bumalik siya, siguro mga 1 year ago, at gulat na gulat siya. Sabi niya, Congressman, nakakagulat ang San Agustin Elementary School. Napaka-moderno na. Katunayan ako'y pumasok doon, akala ko ay pumasok sa San Agustin University. Yan po ang bagong estado ng San Agustin Elementary School. Ito po ang mga school building projects natin sa pangkasalukuyang Kongreso. Nagsimula noong July last year, 4 na ang ating natapos. At mula noong 2004 hanggang ngayon, 32 na mga bagong school buildings ang ating naipagawa. Kinilala rin tayo sa pagpapasimento ng napakaraming kalye. At kasama dyan dito po sa Barangay Vitales. Mula nung magsimula ang 15th Congress, 9 na bagong mga kalye ang ating napasimento. At mula noong 2004 hanggang ngayon, 110 na mga kalye ang ating ipinagawa. At ito po ang mga halimbawa ng mga project natin pagdating sa kalye, yung Sukat Road, yung Moonwalk Merville Access Road, isang napakahaba na kalye. Ito naman, iba pa mga kalye. Front Street sa Barangay Don Bosco, marami sa inyo dumadaan dyan sapagkat yan ay main thoroughfare na ngayon. Ito ang Lopena Street, napakhaba dati, parang bukid ito, ngayon moderno na kalye. Ito naman ang Moonwalk Merville Access Road, dati giba-giba ito, binibiro pa nga na parang moon crater yung mga kalye, ngayon isang modernong kalye na rin. Sa Service Road ng Barangay Marcelo Green, Sun Valley Drive, Service Road rin sa Barangay San Martin de Porres, mahabang kali ito, malalaking kali po. Nagkataon na pinalat tayo, ang Department of Public Works Secretary ay naging kaklase ko sa Philippine Military Academy, si Secretary June F. Dani. At ito pa ibang mga kali na mga bagong pasinaya sa 2nd District ng Parañaque. Ang Sukat Road ay united noong unang termino ko bilang Lone District Congressman. At ito po, ang Skyway Project. Alam niyo ang Skyway Project, isa sa pinakamalaking infrastructure project sa Pilipinas ngayon. Nagsimula ito noong 1992-1993 nung mag-file ako ng Elevated South Superhighway Bill sapagkat nakita ko na talaga sumisigip na ang South Superhighway. Ang solusyon, magkaroon ng pangalawang palapag. Nung pinahin ko ang Elevated South Superhighway Bill, marami pong natawa. Marami nagtaka. Sabi nila, pwede ba yan? Second story. Baka delikado yan at baka bumagsak. Delikado yan. Alam niyo, ito'y nakita ko sa Japan, nakita ko sa Europa, nakita ko sa Amerika. At alam ko na ito'y pwedeng gawin. Mabuti na lamang po at ako'y sinuportahan ng Speaker de Venecia, ni Secretary Bihilar ng Public Works at siyempre pinakabandang huli ni Presidente Ramos mismo sapagkat sila ay talagang hiningan ko ng papulong tungkol dito sa Skyway Project. At ngayon, ang Skyway Project ay isa na sa pinakamalaking infrastructure project natin. Ang una ay tinatawanan ng mga tao yung ideya. Nakakatuwa po, mga 2 months ago, nagkaroon ng meeting ang Parañaque Chamber of Commerce and Industry. Nagsalita si Mr. Chito Borromeo, ang presidente ng Skyway Corporation. At habang nagsasalita siya, nakita niyo nakaupo, sinabi niya, yan po si Congressman Goles, siya nagsimula ng Skyway Project sa Pilipinas. Kaya nakakatuwa, mismong presidente ng Skyway Corporation ay kinilala yung aking papel dito sa isang napakalagang infrastructure project na ito, ang Skyway Project ng Pilipinas. Ngayon, ito ang isa sa pinakamalaking proyekto natin ngayon. Mga covered courts. Kakaiba ang mga covered courts na pinagagawa namin sa 2nd District. Ang kakaiba rito, yung dami, napakarami po. Pero ang talagang kakaiba, yung unang paggamit ng tinatawag na polycarbonate roofing. Ano ba itong polycarbonate roofing at saan ang galing itong idea nito? Alam niyo, nung sinimulan ko yung programa ng mga covered courts, sinabi ko sa Public Works Engineer, ang gusto kong gamitin ay yung bubong na nakikita ko doon sa Disneyland at doon sa Ayala Town Center. Sabi nila, Congressman, yan yung polycarbonate roofing, yan at tinuturing na pinakamodernong roofing material ngayon. Pero Congressman, medyo mahal ko yan. Ang sabi ko sa kanya, hindi baling mahal sapagkat ayokong tipirin ang aking mga kababayan sa 2nd District ng Parañaque. At yan nga ang aming ginawa. Ano ba itong polycarbonate roofing? Tingnan nyo, sa Europa. Yan, polycarbonate po yan.
modernong mga gusali, ang ginagamit nila, polycarbonate roofing. Ito naman nasa Middle East. Kita nyo, sa may Dubai ito, polycarbonate din. Akala mo dyan, polycarbonate. Ito naman nasa China. Napakaraming mga modernong buildings sa China, sa Shanghai, sa Guangdong, at iba pa. Kita nyo, mga bubong, polycarbonate roofing. Ito naman nasa India. Ito sa China ulit. Ito yata isang train terminal. May kita niyang bubong. Ito sa Ayala Town Center. Ayala Town Center. At ito naman ang aming pinagmamalaki ng mga covered court sa 2nd District ng Parañaque. Ito po ang sa Barangay Don Bosco, Camellia Homes. Tingnan niyo ang bubong. Ito naman ang sa Barangay Marcelo Green. Ito sa Sampaloc, isang napakataas na Coliseum doon. Ito ang iba-ibang mga gusali, mga covered courts, mga campus covered courts na makikita nyo sa 2nd District ng Parañaque. Mahigit 50 na ang natapos doon. Ito sa Port State Elementary School, yung buong campus ay mayroong bubong. Yung Moonwalk National High School, yung buong campus ay mayroong bubong. Hindi po nag-aalala yung mga magulang kung umuulan na baka mabasa ang kanilang mga anak. Mayroong bubong ang lugar. Ang estilo rito, maliwalas, transparent po, para merong konting araw, hindi madilim ang campus, pero maliwalas, pero protektado ang mga bata sa kung merong magulan. Ito naman ang San Antonio Elementary School, ito sa San Valley Elementary School, bagong-bago, pero merong bubong na. San Valley National High School, Masville Elementary School, Sampaloc Site Elementary School. At tingnan nyo, kung ihahambing natin, ito po ang China, isang modernong bansa. Ito naman ang 2nd District ng Parañaque. Ito naman ang India, modernong bansa. Ito naman ang 2nd District ng Parañaque. Ito naman ang Middle East, Dubai, isa sa mga modernong siyudad sa buong mundo. Ito naman ang 2nd District ng Parañaque. Kaya makikita nyo, hindi po namin tinitipid yung aming mga proyekto at mga materialis na ginagamit namin sa 2nd District ng Parañaque. Sa pagkagusto namin, kung ano ang pinakamataas na antas sa ibang lugar, ganun din dapat sa 2nd District ng Parañaque. Ito ang mga Coliseum na naipagawa na namin. 1 to 10, 11 to 20, sunod-sunod po ang bilang nila, 21 to 30, sa 30 pa lamang na Coliseum, mga covered courts, pwede na sabihin, ito na ang pinakamarami sa buong Pilipinas. Pero hindi pa tayo tumigil dyan. Pinagpatuloy pa natin, 31 to 40, 41 to 50, at 51 to 56 ang pinakauli. Ayon